Good day everyone, I am Rodime P. Alano, along with my groupmates Miss Trixie Ann Colegio and Mr. Jericho Loebrera. Ngayong araw ay i-discuss namin ang aming topic na The Visual Sources in the Study of Philippine History. So, dumako tayo sa ating objectives. Sa pagtatapos ng araling ito ay dapat mong maunawaan na ang visual sources ay mahalagang pagkukunan ng information. Pangalawa, suriin ang mga visual sources na ginagamitan ng critical thinking upang makakuha ng maasang information. At panghuli ay pahalagaan ang mga painting ni Luna at Amor Solo bilang representasyon ng kasaysayan. At mamaya ay may magbibigay din ng halimbawa sa patungkol sa mga iba pang types ng visual sources katulad nila Jose Rizal at iba pang mga artist. Ang visual sources ay tumutukoy sa mga imahe o representation na ginawa sa pamamagitan ng sining o teknolohiya, tulad ng sketches, posters, advertisements, at three-dimensional arts. Itinuturing ito bilang mga primary sources dahil nagbibigay sila ng direktang insight sa kultura, buhay at mga ideya ng mga tao sa panahon ng kanilang paggawa. Halimbawa, ang isang painting mula sa isang makasaysayang panahon ay hindi lamang isang visual na paglalarawan ng isang kaganapan, kundi isang sulyap sa mga pananaw at kultura ng mga tao noong panahong iyon. Minsan, ang mga detalye sa mga painting tulad ng gamit, pananamit o mga ekspresyon ng muka ay nagbibigay ng mga pahiwatig kung ano ang mga pinahalagahan o kinatatakutan ng lipunan. Dahil dito, mahalaga ang mga visual sources sa mga historian. Sa pamamagitan ng mga ito, natutulungan silang bigyang diin ang mga kwento at context ng mga kaganapan sa history. Ang mga visual sources ay hindi lamang nagdadala ng mga information kundi nagiging kasangkapan sa pagbibigay ng mga malalalim na pag-unawa sa mga ideas, culture at pananaw ng nakaraan. Kaya hindi maipagkakaila na ang visual sources ay may mahalagang papel sa kasaysayan dahil pinapayagan nila ang mga historian na makita ang mga aspects ng nakaraan na hindi kayang ipakita ng mga nakasulat na dokumento. Ayan, ngayon nasa basic guides on how to examine photographs, paintings, cartoons, and video documentaries na tayo. Nakalagay dyan, nowadays the no document and no history is no longer convincing as there are tangible and intangible sources of data. Kaya mahalaga na matutunan natin na kung paano magsuri ng mga visual sources na ginagamitan natin ng critical thinking. At narito ang ilang guides na makakatulong sa pagsusuri ng mga ito. Una is on the question of subject. Ano ang nilalaman ng visual source? Una, mahalaga na alamin kung ano ang pinapakita ng visual source. Ano ang pangunahing tema o paksa na tinatalakay? Halimbawa, ang isang painting, maaaring ipakita ang isang makasaysayang kaganapan, isang personal na karanasan o isang pangkalahatang sitwasyon sa lipunan noong panahong iyon. Ipinapakita ba nito ang paksa ng direkta o may nakatagong kahulugan? Minsan, hindi lang visual sources ang nagpapakita ng paksa ng diretso. Halimbawa, ang isang painting ng isang makapangyarihang tao ay maaaring may mga simbolo ng kapangyarihan tulad ng korona, espada, na hindi agad nakikita pero may malalim na kahulugan. Ano nga ba ang simbolo o imaheng ginamit at ano ang kanilang kahulugan? Ang mga visual sources ay madalas gumamit ng mga symbols na may particular meaning. Halimbawa, sa isang political cartoon, maaaring gamitin ang isang hayop o tao na kumakatawan sa isang bansa o ideology sa pamamagitan ng symbols or pictures. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Trixie Ann Y. Colegio. Sa araw na ito, tatalakayin ko ang kalagahan ng pagsusuri sa tanong ng mga inaasahang manunuri o madla ng isang visual na material tulad ng litrato o dokumento. Kapag tinatanong natin sino ang mga inaasahang magsusuri ng litrato, ay nakikita natin ang perspektibo o ang
o ang anggulo ng pananaw na ipinapakita ng material. Ang perspektibo ay tumutukoy sa posisyon ng tagamasid o kung paano ipinapakita ang paksa ng material. Sa pamamagitan ng pagtukoy nito, maaaring matukoy ang mga bias o pagkiling na maaring nakapaloob sa material. Subalit, mas mahalaga para sa mga historiador na maunawaan ang dahilan kung bakit nilikha ng may akda ang isang material. Ang layunin ng lumikha kahit na ito ay inilaan para sa isang tiyak na tagamasid o madla ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga ideya, mensahe at mga nakaraan na nais iparating ng materyales. Sa ganitong paraan, matutulungan tayo nitong mas makilala ang mga pananaw at konteksto na ipinapahayag ng material. Mahalaga na hindi lamang ang persepsyon ng madla ang ating tinututukan, kundi ang layunin ng lumikha upang mas maunawaan ang mensahe at epekto nito sa kasaysayan. On the question for purpose, ang kahalagahan ng pagtukoy sa layunin ng lumikha ng visual na material tulad ng mga larawan at dokumento upang mas mapag-aralan natin ang mga ideya at bias na kasama nito sa pagsusuri ng mga visual na material. Isang mahalagang hakbang ang pagtatanong kung sino ang lumikha nito, saan siya nanggaling, at ano ang kanyang background sa edukasyon. Ang mga tanong na ito ay nakakatulong upang maunawaan natin ang pananaw at layunin ng lumikha ng material, pati na rin ang konteksto kung bakit ito ginawa. Halimbawa, sa mga larawan o dokumento na may kaugnayan sa kasaysayan, tatanungin natin kung ano ang layunin nito at kung bakit ito itinago o hindi ipinakita sa publiko. Tulad ng dokumento ni Rizal na may kinalaman sa kanyang pagbawi, ang layunin ng pagsusuri ng visual na material ay upang matukoy ang mga posibleng biases na maaaring nakapaloob dito sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga impluwensyang kultura, karera at personal na pananaw na lumikha. Mas naiintindihan natin ang mga ideya at mensahe na nais nitong iparating. Ang pagtukoy sa layunin ng visual na material ay mahalagang hakbang sa pagsusuri ng kasaysayan at mga ideya. Ang mga ganitong pagsusuri ay nagbibigay sa atin ng mas malalim at mas malawak na perspektibo sa mga mensahe na ipinapahayag ng material. Mahalaga na subukan ng mananalaysay na tuklasin ang layunin ng lumikha ng material upang matukoy ang mga posibleng biases na maaring nakapaloob dito. Kahit na mahirap matukoy ang layunin ng lumikha, ang pagsusuri at pagtukoy sa layunin ng visual na material ay nagbibigay ng mas malalim at na pag-unawa sa mga mensahe nito, pati na rin sa mga ideya at pananaw na nais nitong iparating. Dumako tayo sa panghuli, ang kahalagahan ng konteksto sa pagsusuri ng visual na material. Ano nga ba ang konteksto? Ang konteksto ay tumutukoy sa oras, espasyo at mga gawin ng mga tao noong ginawa ang isang bagay. Kung hindi natin isaalang-alang ang mga aspetong ito, mawawala ang halaga at kahulugan ng isang visual na material. Halimbawa na lamang, ang isang sining na ginawa sa panahon ng digmaan ay may mensahe na naiugnay sa kaganapang iyon. Kung hindi natin titingnan ito sa konteksto ng panahon, hindi natin ganap na mauunawaan ang ibig iparating ng artist. Sa madaling salita, ang visual na material ay hindi lang basta isang bagay, kundi isang produkto ng partikular na kapaligiran, panahon at kultura. Sa pag-aaral ng visual na material, mahalagang isama ang konteksto upang makuha ang buong kahulugan nito. When the historian analyze visual sources, they must consider various elements such as image, colors, and lines. These factors can provide insight into the cultural
and social context of the time, aiding in the deeper understanding of the piece. Firstly, photograph. Ito ay isang imahe na kinunan gamit ang kamera na naglalarawan ng mga partikular na sandali sa oras. Nagbibigay ito ng tapat na paglalarawan ng mga tao, lugar o kaganapan. Next is painting. Ito ay isang sining na nilikha sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pigmento sa isang ibabaw. Karaniwan nagpapahayag ng mga emotional, cultural, o historical na tema sa pamamagitan ng malikhaing pagpapakita. Next, caricature. Isang nakakatawa o labis na pinalaking larawan ng isang tao o sitwasyon na madalas tinutok ang mga natatanging katangian o ugali ng isang exaggerated na paraan para sa satira o komentaryo. Next is video documentary. Isang pelikula o video na naglalahad ng mga totoong pangyayari, karaniwan tungkol sa kasaysayan, isyong panlipunan, o mga cultural na gawi, na nagbibigay ng parehong visual at auditory na impormasyon. Examples ng visual sources na ginamit sa ating history katulad ng journals, diaries, letters, and newspapers. Ito ay ang mga written documents na nagbibigay ng personal accounts na isang individual during historical events, giving us a first-hand perspective ng mga experiences, emotions, at mga opinion. Unang-una ay ang Journals of Jose Rizal. Ito ay ang mga sinulat ni Rizal habang siya ay naglalakbay at nakakulong, na nagpapakita ng kanyang pananaw sa mga social issues at colonialism. Second one is La Solidaridad, isang pahayagan na pinangunahan ng mga Filipino na nagtaguyod ng mga reforms sa politics laban sa pamumuno ng mga Kastila. Ang mga artist na gumawa nito or sumulat ay si Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar. Next is film and video. So, ano nga ba ang film and video? Ito ay ang visual sources that capture historical events and dramatize historical narratives, contributing to the collective memory of the nation. Ang ating halimbawa ay ang Himala noong 1982. Ito ay isang pelikula na tumatalakay sa relasyon ng religion, politics, at social issues sa Pilipinas. Ang pangalawa naman ay ang Jose Rizal noong 1998. Ito ay ang biographical film na naglalarawan ng buhay ng pambansang bayani na si Jose Rizal. Ang mga directors or filmmakers na gumawa nito ay si Ishmael Bernal, Eric Mati, at Marilu Diaz Abaya. Sculpture and Architecture. Rizal Monument. The monument consists of a standing bronze sculpture of Rizal with an obelisk set on stone base within which his remains are interred, holding his two famous novels El Filibusterismo and Noli Me Tangere. Next is Spanish colonial churches. Spanish colonial churches were modeled after Old World churches and were built into basic shapes, hall, and cruciform. They often featured thick stucco walls, small windows, and limited ornamentation. Manunggul jar. Ang manunggul jar ay isang sinaunang banga na natagpuan sa Manunggul, Palawan at tinatayang mula pa noong ika-9 na siglo. Ginagamit ito sa mga ritual ng ikalawang libing kung saan ang mga buto ng yumao ay nilalagay sa loob ng banga. May mga detalyadong disenyo ito na nagpapakita ng mga mukha ng tao at hayop.
na may kaugnayan sa mga espiritu at ninuno. Next is ang Bontok Ritual Mask. Ang Bontok Ritual Mask naman ay isang tradisyonal na maskara mula sa mga Bontok sa Mountain Province. Ginagamit sa kanilang mga ritual at seremonya. Karaniwang mangyari ito sa kahoy at pinapalamutian ng mga balahibo, mga kwintas at iba pang materyales. Pinapakita rito ang mga espiritu o Diyos at ginagamit sa mga sayaw, ritual upang humiling ng proteksyon at pagpapala mula sa mga espiritu. Isa sa mga halimbawa ng mga epics and song ay ang Biyag ni Lamang by Guillermo Tolentino at Lubi Lubi by Juan Nakpil. At ang mga halimbawa naman sa prints and design, makikita natin ang katipunan propaganda materials na ginawa ng mga Filipino political artists at ang illustrated newspapers na madalas nating nakikita na gawa ng mga revolutionary leaders. So, ano nga ba ang tinatawag nating political cartoons? Ang political cartoons ay isang uri ng sining na naglalarawan ng mga editorial themes sa isang nakakatawang paraan. Ito ay uri ng art that uses humor, exaggeration at mga comments sa political and social issues. Karaniwan itong ginagamit upang ipakita ang mga issues sa gobyerno o lipunan. At madalas ay nagiging daan upang mapalawak ang discourse at awareness tungkol sa mga mahalagang usapin. During the American period, the rise of newspapers and magazines created new opportunities for cartoonists to reach a wider audience. Through the humor and caricature, these cartoons highlighted societal problems and injustices under colonial rule. The rise of newspapers in the American period. Pagdating ng mga Amerikano, umusbong ang mga pahayagan at magazine na tinuturing nating visual source na kung saan ay naging daan sa pag-usbong ng political cartoons. Ang mga publications na ito ay nag-express ng ideas at as result of political cartoons became a more prominent part of the discourse. Ito ay tinatawag na benevolent tyrants, which led to significant criticism of their colonial administration. Next ay ang mga author ng aklat na ito. Dumako tayo sa mga authors ng book na yan. Unang-una ay si Alfred W. McCoy. Si Alfred McCoy ay isang Amerikanong historiador na nagtuturo sa University of Wisconsin-Madison. He is a well-known for his in-depth research on Philippine history and Southeast Asia. McCoy's analysis of political cartoons in the book ay nagpapakita kung paano ang mga caricature played a significant role in shaping the Filipino public's views of colonial rule, offering a lens para mas maintindihan natin ang complex ng social to political. Tayo sa mga authors ng book na yan. Unang-una ay si Alfred W. McCoy. Si Alfred McCoy ay isang Amerikanong historiador na nagtuturo sa University of Wisconsin-Madison. He is a well-known for his in-depth research on Philippine history and Southeast Asia. McCoy's analysis of political cartoons in the book ay nagpapakita kung paano. Ay, nandito na tayo sa the content of the book. So, ano nga ba ang nilalaman ng political cartoons na isinulat ni Alfred W. McCoy at Alfredo Roses? Sabi dito, the book contains cartoons from various dailies that toughly ridiculated the transformation of the country, especially its capital city, on certain aspects. Sa paayang, the evolution of political cartoons as a reflection of national identity and resistance during the American colonial era. Sabi dito, ang mga cartoons ay sumasalamin sa pambansang pagkakakilanlan at pagtutol sa colonial na pamahalaan, capturing both the emotional and
intellectual responses of Filipinos sa mga sitwasyon nila. Ipinapakita naman ito ang mga damdamin ng pag-asa, takot at pagtutol ng mga Filipino sa kanilang kalagayan, showing their desire for freedom and their refusal to accept the imposition of foreign authority. Through this visual medium, Filipinos were able to publicly change and critique the colonial government. Si Juan Luna ay pinanganak noong 1857, namatay noong 1889. Siya ay isang Pilipinong pintor, iskultor at revolusyonaryo. Kilala siya sa kanyang mga obra maestra tulad ng Sporlarium na nagwagi ng gintong medalya sa Exposition de Bellas Artes sa Madrid noong 1884. Kadalasan ng mga tema ng kanyang mga likhang sining ay tumatalakay sa pagkakilanlang Pilipino, kasaysayan at mga isyong panlipunan. Bilang isang mahalagang tao sa Rebolusyong Pilipino, ang kanyang sining at pakikilahok sa kilusang laban ng mga Kastila ay nagbibigay din sa kamalayan ng mga Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang tanyag na Pilipinong pintor na nagbigay ng malaking ambag sa sining ng bansa. Siya si Fernando Amorsolo. Si Fernando Amorsolo ay pinanganak noong 1892 sa Maynila. Isang pintor na itinanghal na pabansang alagad ng sining sa pagpipinta noong 1972 dahil sa kanyang mga obra maestra na walang katulad. Siya ay nag-aral sa Universidad ng Pilipinas at sa Liceo de Manila bago magpatuloy sa kanyang pag-aaral sa Academia de San Fernando sa Madrid at sa New York, kung saan natutunan niya ang mga istilong Cubism at Impressionism. Bilang bahagi ng kanyang karera, nagsilbi siyang punong artista at draftman sa Pacific Commercial Company of Bureau of Public Works. Gayunpaman, nagbago ang kanyang estilo ng pagpipinta nang magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahon ng digmaan, iniwasan ni Amorsolo ang mga tanawin at magbigay pansin sa mga resulta ng digmaan. Sa kanyang sariling bahay, nasaksihan ni Amorsolo ang pagkawasak ng mga instruktura bilang na ang bombing of the Intendensya noong panahon ng mga Kastila. Ang mga trahedya ng mga digmaan ay naging inspirasyon sa mga obra ni Amorsolo na nagpapakita ng mga kasuklam na epekto ng digmaan. Isa sa kanyang pinakasikat na painting ay ang The Burning of Manila na inilikha niya noon ng panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ang painting na ito ay nagpapakita ng pagkawasak ng lungsod dulot ng patuloy na pagsusunog. Sa mga obra ni Amorsolo, kanyang ipinakita ang kanyang malasakit at pagmamahal sa bayan, pati na rin ang kanyang masalimuot na pananaw sa mga epekto ng digmaan. Planting Rice by Fernando Amorsolo. Ang The Planting Rice ay isa sa mga painting ni Fernando Amorsolo. Ito ay kuha mula sa mga palayan sa silangan ng Ilog San Juan. Ang painting na ito ay nagpapakita ng isang tahimik na tanawin ng mga magsasaka. Makikita rin ang isang lalaking tumutugtog ng gitara na sumisimbolo ng tatag ng mga magsasaka. Sa kabila ng kanilang pagod, mahalaga rin ang papel ng mga kababaihan sa obra na sumasagisag sa kanilang dominasyon sa kanayunan at ang kahalagahan ng palay bilang isang mapagkukunan ng buhay. Ipinapakita ng painting na ito ang pagkakapantay-pantay at ang masigasig na kalikasan ng mga magsasaka. Sa kabuuan, ang painting na Amorsolo ay hindi lamang tungkol sa paggawa sa bukirin, kundi isang pagpapakita ng tatag at kahalagahan ng magsasaka sa ating bansa.
Maraming salamat po at sana ay mapahalagahan natin ang mga obra ni Fernando Amorsolo.